Hindi ba dapat pagtuunan mo ng pansin mula ngayon ay tungkol kay Miss Melissa? Pag-iiba ng ginang sa paksa. Muling nag-ingay ang paligid at na-curious tungkol sa bagong issue. Totoo po bang ikaw ang ama, Mr. Marlon? Tanong ng maliit na lalaki. Kung totoo nga, wala na tayong dapat ipangamba. Nagagalak na segunda ni Lucas. Napailing si Ben sa sarili. Talagang gusto na ng lahat na mag-asawa si Marlon para sa reputasyon ng kumpanya. The investigation will be proceed. And about Miss Melissa, labas na kayo sa ganitong issue. Muling natahimik ang lahat at hindi na nakahirit pa nang i-dismiss na ni Marlon ang meeting. Nang tumayo ang binata, nagulat silang lahat dahil nakatayo na ito at naglalakad ng tuwid. Mabilis na pumunta ng opisina ni Dale si Lucas at ibinalitang nangyari. Sigurado ka ba? Tanong ni Dale kay Lucas nang malaman na nakakatayo na mag-isang kapatid. Yes, at nakakalakad na rin siya ng tuwid. Naibagsak ni Dale ang nakakuyom niyang palad sa lamesa. Tumalim ang tingin kay Lucas na animoy ito ang taong kinaiinisan. At pinaiimbestigahan niya ang nangyari. Muling tumango si Lucas. Pulido naman ang nangyari pero nag-aalala pa rin siya na baka lumabas ang katotohanan. Mabilis na tinawagan ni Dale si Melissa at pinaalam ang sitwasyon. Isa kasi ito sa mananagot kapag natuklasan ang katotohanan. Nakaramdam ng pagkahilo si Melissa pagkatapos makausap si Dale. Naroon siya ngayon sa kanilang kumpanya at nagulat din nang malaman na nakabalik na si Marlon. Ano nang gagawin natin? Nag-aalalang tanong ni Franco sa kaibigan. Kung kinakailangan gamitin ko ang aking kalusugan, gagawin ko upang mabaling sa ibang atensyon niya. Napangiti si Franco sa kaibigan. Bilang assistant nito, isa rin siyang mananagot kung sakali. Sinunod niya ang utos ni Melissa at ipinapaalam sa pamilya nito. Agad na nabalitaan ni Marlon ang nangyari kay Melissa. Dinala umano ito sa hospital at hinimatay. Wala siyang nagawa kundi puntahan ito at alamin ang kalagayan. Sa bahay nila Ashley, napanood ng kambal ang tungkol sa balitang nakabalik na ang ama nila sa bansa. Tahimik na tumabi si Ashley sa mga anak na seryosong nanonood ng balita. Hindi na siya nagulat nang isama sa balita ang pinsan niya at iugnay na naman kay Marlon. Ang ikinagulat niya ay nang umiyak si Jello. Oh, Kuya, tell me! Hindi totoo yung nasa balita, di ba? Turo ni Jello sa screen ng television. Awang ang bibig na nagpalipat-lipat ang tingin sa kambal at hindi siya makarelate sa nakikitang reaksyon ng mga ito tungkol sa balita. She's your cousin mom, right? Wala sa sariling tumango si Ashley bilang tugon sa tanong ni Gab. I hate her! Napakurap si Ashley dahil sa nakikitang galit ng anak. Me too! Padabog na tumayo si Jello at lumapit sa ina. Mom! Ayaw namin sa kanya mapunta si Dad! Pakiramdam ni Ashley ay nalaglag ang panga niya nang marinig ang sinabi ng anak. Kaya ba tumigil na ang mga ito sa paghahanap sama dahil nakita na ang kamukha ng mga ito? Pero paano nakilala ng mga itong lalaki? At bakit parang sigurado ang dalawa na si Marlon ang ama ng mga ito? Mga anak, sandali. Huminahon muna kayo. Kamukha niyo lamang siya at... No! Siya po ang daddy namin! Sigaw ni Jello at lalong lumakas ang iyak nito. I don't like her, Mommy! And now I hate her! Pag-uulit ni Gabby at nagbabanta na rin ang luha sa mga mata nito. Hindi malaman ni Ashley kung sino ang unang aaluin sa mga anak at pareho ng sinumpong ng tantrums. Bata pa lang, ganito na ang ugali ng dalawa. Pero ito ang una na sabay pang sinumpong at mas malala. Mabait at masunurin ang mga ito. Pero kapag tinopak, ang hirap amuin. Hindi niya alam kung saan ba nagmana ng ganong ugali ang mga ito. Mabait naman kasi siya. At hindi ganun. Maging sinida na taranta nang makitang umiiyak ng dalawa. Hindi mauto ng ina upang magsalita at tumahan na. Ilang sandali pa, tumakbo ang bunso sa silid. Si Gabby naman tumakbo sa labas. Sa pagkataranta kung sino unang hahabulin, wala silang naabutan kahit isa, bago pa maisara ang pinto ng silid at ang main door. Sumunod si Nida sa amo paglabas ng bahay at delikado doon. Ay anak ng tipaklong! May lahi bang unggoy ang ama ng anak mo, ate? Tanong ni Nida habang nakatingala sa puno na naroon lang din sa gilid ng bahay nila. Ang bilis kasi makaakyat ni Gabby doon.
Binatukan ni Ashley si Nida. Anong alam niya kung anong lahi ng nakabuntis sa kanya? Basta ang alam niya, gwapo at doon nagmana ang mga anak. Bumalik ka na nga sa loob, pakiusapan mo si Jello, nabuksan ang pinto. Napakamot si Nida sa kanyang noo habang naglalakad papasok ng bahay. Pagtapat sa pinto ng silid, bumuga muna siya ng hangin sa bibig at ngumiti na animoy nakikita siya ng bata bago kumatok. Go away! I want daddy! Jello, huwag bad! Nag-aalala ng mami mo! Nilangkapan ni Nida ng galit ang tinig upang pagbuksan siya ng pintuan. Ngunit sa halip na pagbuksan siya, binato ng bata ang pintuan. Dinig niyang nabasag ang bumagsak sa sahig kaya nag-alala siya. Sa labas ng bahay naging mahinahon si Ashley sa pakikipag-usap sa anak. Dapit hapon na at kailangan pa niyang magluto ng hapunan. Anak, baka mahulog ka dyan! Sige na, naniniwala na ako na siya ang daddy niyo. No, I hate daddy! Napakamot si Ashley sa kanyang ulo. Mali pa yata ang nasabi niya at lalong sinumpong ang anak. Naku ate, paano na yan? Si Jello gustong makita ang ama. Tapos si Gabi naman, ayaw na sa kanyang ama. Nakasimangot na nilingon ni Ashley ang yaya ng mga bata. Hindi yan ang problema dito eh. Alam mo kung anong problema? Kung paano kukumbinsihin ng kambal na nagkakamali sila na akala. Napanguso si Nida at kinamot ang sariling braso. Nang masalubong ng nanguusig na tingin ng amo, mabilis siyang nag-iwas ang tingin. Ano ang alam mo tungkol sa bagay na to? Naku ate, wala po akong alam. Mabilis niyang tanggis, sabay maring itinikom muli ang bibig. Nida? Nagbabanta ang tingin niya sa dalaga at hindi naniniwalang wala itong alam. Magsasalita na sana si Nida nang may lumapit sa kanila. Nakahinga siya ng maluwag at nakilalang lalaki. Alam niyang ito ang nagbabantay ng palihim sa kanyang mga alaga. Ma'am, may problema po ba? Kailangan niyo po ba ng tulong para may baba ang anak niyo? Magalang na tanong ng lalaki. Namukhaan ni Ashley ang lalaki lumapit. Ang hinuha niya, tagalinis ito sa paligid ng subdivision dahil nakikita niya ito lagi sa paligid. Naku kuya, kailangan po namin ng daddy ng batang yan. Sinama ni Ashley ng tingin si Nida at ang daldal nito. Mabilis na nag-iwas muli ng tingin si Nida sa amo. Sa isip-isip, totoo naman at para maitawag ng lalaki doon sa boss nito ang problema sa kambal. Sa hospital, sobrang saya ng mag-anak nang makita si Marlon. Tulog pa rin si Melissa kaya sina Elizabeth ang kumausap sa binata. Ay, mabuti naman at nagpakita ka na. Ano na ang plano mo ngayon sa anak ko? Tanong ni Jessie kay Marlon. Tinapunan muna ni Marlon ang tingin si Melissa na nakahiga sa hospital bed. Ayon sa doktor, bawal tong ma-stress at maselan ang pagbubuntis nito. Sir, inasikaso na namin ang legal na dokumento para sa... Sandali! Pinatigil ni Jessie sa pagsasalita ang abogado ni Marlon. Bakit kailangan ng dokumento? Ang kailangan kong marinig kung kailan mo pakakasalan ng aking anak. Napatikhim si Ben at naudlot ang pagbuka muli ng bibig nang itaas ni Marlon ang kanang kamay nito. Tanda na ito na ang bahalang magpaliwanag. Buntis na ang anak ko at ikaw lang nakagalaw sa kanya, Mr. Williams. Mahamig sa tinig ni Jessie ang galit. Naintindihan ko, pero hindi pa ako makapagpasya ngayon kung dapat ko bang pakasalan ng anak niyo. Nanlaki ang mga mata ni Elizabeth at parang nabingi sa narinig. Kumapit siya sa braso ng asawa. Pinababatid dito na huwag itong pumayag. Kaya nga nagpagawa ako ng legal document sa aking abogado. At may valid reason ako kung bakit nagdadalawang isip ako sa inyong anak. Nangunot ang noo ni Jessie at hindi gusto ang nasa isip ng binata tungkol sa anak. Sa pananalita nito, alam niyang pinagdududahan nito ang pagkatao ng kaniyang anak. Una, wala akong maalala na may nangyari sa aming dalawa. Pangalawa, nagpanggap siya upang mapalapit sa akin. Pinaparatangan mo ba ang anak ko na impostora? Galit na tanong ni Jessie at hindi matanggap ang parating ng lalaki. Kinabahan na si Elizabeth. Wala siyang alam or idea tungkol sa pagpapanggap ng anak. Sorry pero yan ang katotohanan. Kaya hindi ako nakakasiguro na ako nga ang ama ng dinadala niya. Mabilis na humarang si Ben sa pagitan ng dalawa nang ikuyom ni Jessie ang kamao nito. Hindi ko tatakbuhan ng responsibility ko sa inyong anak.
Kapag napatunayang anak ko nga ang bata, sa ngayon, ang mayalo ko lang financial support. Napaiyak si Elizabeth at hindi matanggap na walang ibang balak si Marlon sa kanyang anak. Ang akala niya, may pagtingin ito sa kanyang anak. Hindi maaari ang gusto mo, Mr. Marlon. Kahihiyan sa aking pamilya to. At alam ng lahat na ikaw ang karelasyon ng aking anak. Pagmamatigas ni Jessie. Ang ikatlo kong dahilan, kaya hindi ko mapapakasalan sa ngayon ng inyong anak ay... Pakiramdam ni Elizabeth ay oras ang hinihintay niya bago marinig ang ikatlong dahilan ni Marlon. May unang babae ako nagalaw bago pa ako naaksidente. Natagpuan ko na siya at malaki na ang bata. Lumaylay ang mga balikat ni Jessie at hindi matanggap ang katotohanan. Hindi niya alam kung bakit nangyayari ito sa kanyang mga anak. Sa kanilang magkapatid, matino naman siya. Pero bakit parang sa mga anak niya bumabalik ang karma na para kay Liam? Mabilis na sinaway ni Jessie ang sarili pagkaalala kay Ashley. Pero naitanong pa rin niya sa sarili kung bakit nangyari din ito sa kanyang mga anak. Hindi man siya naging mapaglaro sa damdamin ng iba, pero ba't nagkaganito? Paano na ang anak ko? Hindi ako makakapayag na maging opsyon mo lang siya, Mr. Marlon. Kung totoong nagpanggap lamang siya upang mapalapit sa iyo, tiyak ang dahilan ay mahal ka niya. Patuloy sa pagtulo ang luha ni Elizabeth at kung kinakailangan magmakaawa para sa anak ay gagawin niya. Muling napatitig si Marlon sa natutulog na babae. Ngayong bumalik ng kanyang alaala, wala siyang makapa na kakaibang damdamin para sa dalaga. Hindi mo naman siguro maaatim na may mangyaring masama sa bata? Idinaan na ni Elizabeth sa ibang paraan dahil hindi nila madaan sa pananakot ngayon ng lalaki. Tulad nga ng sabi ko, sasagutin ko ang lahat ng, hindi namin kailangan ng pera mo, lalo na ng anak ko. Masela na kanyang pagbubuntis at kailangan kanya sa kanyang tabi. Mukhang desperada na si Elizabeth pero wala siyang pakialam. Isa pa, wala namang ibang tao sa silid kundi silang lima lamang. Sasagot pa sana si Marlon ngunit naudlot nang may kumatok at pumasok si Jomar. Sir, may problema po. Sabi ni Jomar habang hawak ang cellphone. Walang pagdadalawang isip na kinuha ni Marlon ang cellphone ni Jomar at kinausap ang nasa kabilang linya. Sir, nagwawala ang kambal at galit sa'yo. Napamura si Marlon nang marinig ang sinabi ni Melvin. Tumawag umano ang tauhan nitong itinalagang magbantay sa mga anak. Hindi niya alam kung bakit nagagalit ang kambal. Saan ka pupunta? Hindi ka pa nakikita ni Melissa. Nilingon ni Marlon ang ginang. Sorry, but I have to go. Inis na napasalampak ng upo si Elizabeth nang wala ng binata. Ano ba ang ginagawa mo? At hindi mo alam ang pinagagawa ng anak mo? Sa asawa na ibunto ni Jessie ang pagkadismayang nadarama. Sa halip na sagutin ng asawa, tumayo si Elizabeth at lumabas ng silid. Sadyang tulog pa si Melissa dahil siguro sa pagbubuntis nito. Habang nasa sasakyan ay tinawagan ni Marlon ang cellphone ng anak, ngunit walang sumasagot. Tawagan mo ang taong naroroon, utos niya kay Jomar. Mabilis lang na naklik ni Jomar ang numero ni Joseph. Habang nagmamaneho, muling itinuon ang tingin sa daan matapos may iabot ang cellphone kay Marlon. Ano nang nangyayari dyan? Ayaw pa rin pong bumaba sa puno ng panganay, sir. Napatingin si Ashley sa lalaking gustong tumulong sa kanya na may baba ang anak. Hindi rin maakyat ng lalaki ang anak upang maibaba dahil lumilipat ito ng sanga kapag lalapitan. Natatakot siya na baka mamali ng apak ang anak at mahulog. Ngumiti si Joseph sa babae at napalakas ang kanyang boses. Marahil nagtataka ito at nasabi niya sa kausap mula sa cellphone ang tungkol sa kalagayan ng anak nito. Make sure na nakabantay ka at baka mahulog sa puno. Malapit na rin ako. Hindi na lamang pinansin ni Ashley ang lalaki at tinawag si Nida. Hindi niya kasi maiwan si Gabby sa takot na baka mahulog ito sa puno. Ate! Nakalak po mula sa loob ang pintuan ng silid niyo! Pasigaw na sagot ni Nida mula sa loob ng bahay. Dumoble ang kabang nadarama ni Ashley at tinawagan na niya si Rina upang tulungan siyang amuin ang kanyang mga anak. Nag-aalala siya at may nabasag umanong gamit sa loob ng silid. Baka masugatan ang kaniyang anak. Ma'am, pwede niyo na pong puntahan ang isa niyo pang anak at kausapin. Huwag kayong mag-alala at babantayan ko siya upang hindi mahulog. Sigurado po kayo? Hindi po ba nakakaabala sa inyo? Nahihiyang tanong ni Ashley sa lalaki.
May 20 minutes na rin yata ito doon at ayaw ding umalis na para bang nag-aalala sa kanyang anak. Apo, puntahan niyo na po muna ang isa niyo pang anak at baka napano na. Nagpasalamat si Ashley at nagmamadaling humakbang. Pero bago makapasok sa main door, nilingon niya si Gabby, ang pasaway na bata at mukhang sinasadya upang mapalabas ang ama nito. Ayos sana kung may amangan lalabas para pagbigyan ang tantrums nito. Yang master, bumaba na kayo at parating ng daddy nyo. Gusto mo bang magalit siya? Napaangat ang kanang kilay ni Ashley nang marinig ang sinabi ng lalaking nagmamagandang loob na tumulong sa kanya. Alam niyang paraan lamang yun ng lalaki upang bumaba ng bata, pero parang sumobra naman. He's a cheater! I hate him! Babalik sana si Ashley upang saway ng anak at bata pa nito, pero arugante na. Pero nang marinig ang malakas sa pag-iyak ni Jello, tumuloy na siya sa pagpasok sa loob. Sakitin si Jello at nagkakaroon ito ng lagnat kapag umiyak ng husto. Nida, ikaw na muna doon sa labas at ako nang bahala kay Jello. Agad na tumalima si Nida sa oras ng amo. Napabuntong hininga si Ashley pero kinatok ang anak. Baby, buksan mo na ang pinto. Gusto mo ba magkasakit? No! May kasamang iling na sagot sa ina habang hiyakap ng mahigpit ang unan. Anak, nag-aalala ng mami. Kapag nagkasakit ka, malulukot ako. Pinalungkot ni Ashley ang kanyang boses upang maawa ang anak. I want daddy! Napabuga ng hangin sa bibig si Ashley at naiiyak na dahil hindi maibigay ang gusto ng anak. Dumating si Vina at dinamayan siya. Kinausap din ang anak upang buksan na ang pintuan, ngunit ayaw pa ring makinig. Sa labas, kinikilig si Nida nang may magarang kotse ang huminto sa tapat ng kanilang bahay. Inirapan niyang tsismosang kapitbahay na kanina pa nakiusyoso. Sino bang ama ng batang yan? Mula nang lumipat sila dito, hindi ko pa nakikitang binibisita ng kanilang ama yan. Dinig ni Nida na tanong ng isang mahaderang ginang sa isang babae. Natigil lamang sa pag-uusap ang mga ito nang bumukas na ang pintuan ng magarang kotse. Natawa si Nida nang mapangangang dalawang ginang. Paano naman kasi, daig pa ang opa kung kapugian lang at katawan ikumpara ang ama ng kambal. Kahit siya napanganga dahil sa paghanga sa lalaki at mukhang lalong naging makisig ito at wala ng gamit na saklay. Galit na tumingala si Marlon sa puno pagkababa sa kotse. What are you doing up there, young boy? Napasimangot si Gabby nang makita ang ama. Alam niyang magagalit ito dahil inilagay niya sa kapahamakan ng sarili. Sir, huwag niyo po siyang pagalitan at lalong hindi yan nakikinig. Hindi yan makikinig sa inyo, sabi ni Nida sa mahining tinig lamang. Lalong nangunot ang noo ni Marlon at hindi nagustuhan ang sinabi ng yaya ng bata. Biglang naalala niyang sarili noong bata pa siya. Ganito din siya noon sa ama, lalo na nang mag-asawa ito ng iba. Ngayon niya nauunawaan ang sinabi ng ama noon, na maiintindihan niya rin ito kung paano siya disiplinahin kapag nagkaroon na siya ng anak. Dahan-dahang lumayo si Nida sa binata nang maramdamang hindi ito natuwa. Tumingala siya sa puno at, Nako, baby Gabby, bumaba ka na dyan. Hindi natutuwa ang ama mo. Nagkatinginan sina Vina at Ashley nang marinig ang boses ni Nida. Sa lakas ng boses nito, malinaw nilang narinig ang sinabi nito. Nako, dumating na siya? Sino? Nagtatakang tanong ni Ashley sa kaibigan. Oh my gosh, saka ko na ipapaliwanag sa iyo, girl. Dali! Labasin mo na siya. Ako nang bahala dito kay Jello. Halos ipagtulakan na ni Vina ang kaibigan palabas ng bahay. Kahit walang naiintindihan, lumabas pa rin si Ashley at narinig ang galit na boses ng anak. Ngunit mula sa bukana ng pintuan, parang itinulos siya sa kinatatayuan nang makita ang lalaking bagong dating. Nablangko ang kanyang isip at hindi lubos maiisip kung bakit naroon si Marlon sa kanilang bakuran. Sinungaling ka po, Dad! Ang sabi mo, ayusin mo ang pamilya natin sa pagbabalik mo. Pero bakit may iba kang babae? Nanlaki ang mga mata ni Ashley nang marinig ang sinabi ng anak. Saka lang siya natauhan at naihakbang muli ang mga paa. Hindi niya alam kung bakit naroon ang binata at sa ganitong sitwasyon pa. Nahiya siya rito, lalo na at tinawag pang ama ng anak. Mr. Marlon, good evening po.
Pasensya na kung napagkamalan kayo ng aking anak. Dumoble ang gatla sa noo ni Marlon at salubong na ang kilay pagkakita kay Ashley. Napalunok ng sariling laway si Ashley nang magsalubong ang tingin nila ng lalaki. Sandaling nakalimutan niyang sitwasyon dahil sa kapugian nito. Nakakasual attire lang ito at ngayon niya lang nakita na nakatayo ng tuwid. Ayoko po ng kapatid galing sa ibang babae! Napangiwi si Ashley nang marinig muli ang tinig ng anak at talagang inangking ama na ang kanilang bisita. Gabi, enough! Bumaba ka na dyan! Nakakaya sa ating bisita! Napabuntong hininga si Marlon. Biglang naalala ang nakaraan. Ganitong-ganito siya noong nalaman niyang nagkaroon siya ng kapatid sa ibang babae ng ama. Kahit wala nang ina noon, hindi niya matanggap na mag-aasawa muli ang ama. Mr. Marlon, pagpasensyahan niyo na talagang anak ko. Napagkamalan ka lamang nila dahil kamukha mo. Natigil siya sa pagsasalita nang itaas ni Marlon ang kanang kamay at pinatitigil siya sa pagsasalita. Ako na ang bahala kay Gab. Pumasok ka na sa loob at kanina pa tinitingnan ng mga chismoso ang iyong katawan. Muling napamulagat si Ashley at tiningnan ang sarili. Mabilis na nayakap ang sarili at namula ang mukha dahil sa pagkapahiya. Pagtingin niya sa paligid, marami palang tao ang nakatingin sa kanila. Tama si Marlon. Kalalakihan ay napapatingin sa kanya. Paano naman kasi? Manipis sa sandong puti ang suot niya kaya banaag ang kanyang panloob. Mainit kasi at nasa loob ng bahay lang naman sila kanina. Kaya ganun ang kanyang suot. Pero nakamahabang short naman siya na suot sa ibaba. Napatunayan na nga kaya ni Marlon na talagang anak niya ang kambal kay Ashley? Ito na ba ang sinasabing mga dokumento?